Life After Prison. By Silence You. Kabanata 351. Sige, pangako na magdadala kami ng mga bodyguard kapag lalabas kami sa hinaharap. Tawa lang ng tawa si Maurice. Tiningnan niya ang galit na ekspresyon ni Severin at alam niyang ginawa niya lang iyon dahil may malasakit siya sa kanila. Baka mas malakas ang mga Novak kaysa sa hitsura nila, Severin. Hindi ka ba natatakot sa kanila? Nag-aalala ako na baka subukan nilang manggulo pagkatapos mong humingi ng 300,000 sa kanila at sinabihan si Quintes na lumuhad sa harap namin. Medyo nag-aalala pa rin si Judith nang maisip niya iyon at hindi mapalagay sa buong paglalakbay pauwi. Huwag kang mag-alala tungkol sa mga Novaks, nanay. Hindi natin kailangang matakot sa kanila. Magtiwala ka sa akin. Ngumiti si Severin. Napagtanto mo na hindi lang ang Longhorn ang may magandang relasyon sa atin. Kahit si Larry mula sa Draco Hall ay tinatawag akong sinumpaang kapatid. Huwag kang mag-alala, okay. Nakahinga ng maluwag sina Maurice at Judith matapos marinig ang pagtiyak ni Severin. Sir, may kalbong lalaki na nagpakita lang sa labas ng villa na may kasamang 5 tao. Biglang tumakbo si Lily at sinabi kay Severin. Mukhang mabangis siya, at hinihiling niya na lumabas ka. Dahil hindi kami sigurado kung kilala mo siya o hindi, nagpasya kaming pumasok at suriin sa iyo. Iyan ay medyo mabilis sa kanila. Sumimangot si Severin, tumayo, at sinabi kina Maurice at Judith. Maghintay ka rito. Titingnan ko ang sitwasyon sa labas. Hindi niya maiwasang mapangiti nang makalabas siya at tinitingnan ang sitwasyon kay Lily. Nakatayo sa labas ng patio ang isang kalbong lalaki na nakatayo sa taas na halos 2 metro. Siya ay may mga prominenteng kalamnan na nagpamukha sa kanya na napakalakas, at sa likod niya ay may 5 Grandmaster level masters. Ang mga taong iyon ay walang iba kundi ang 5 na ipinadala ng Blood Drinker Gang. Matapos patayin ni Severin sina Frankie, Carmen, at Leonard, nagboluntaryo ang kalbong si Janvar na ibalik ang ulo ni Severin. Gayunpaman, nasiyahan sila sa kanilang oras sa kanilang mga unang araw sa Brookbourne bago tuluyang mahanap si Severin. Ikaw si Severin. Tumingin si Janvar kay Severin at malamig na ngiti. Nandito kami para kunin ang ulo mo. Sandali, sino kayong mga tao? Sa palagay ko hindi kayo ang mga lalaki ng Novaks. Sa isang sulyap, naramdaman ni Severin na hindi katulad ng mga bodyguard ang mga taong iyon, partikular ang 5 tao sa likod ni Janvar na nakatingin kay Lily, Kira, at sa 4 pang bodyguards na may pagnanasa sa mga mata. Sa hitsura nito, naisip ni Severin na hindi sila ipinadala ni Novaks. Walang masamang sabihin sa iyo dahil malapit ka na ring mamatay. Nagdulot ka ng gulo sa Blood Drinker Gang, kaya narito ako upang ibalik ang iyong ulo. Naikuyom ni Janvar ang kanyang mga kamao at sinabi sa magaspang na boses. Hindi nakapagtataka na lahat kayo nagmumukhang palpak. Lumalabas na kayo ay mga basura mula sa Blood Drinker Gang. Natigilan si Severin nang marinig iyon. Matapos mag-isip sandali, sinabi niya sa kanila. Mukhang wala ka nang magagawa. Sa halip na manatili sa Riversen, nagpasya kang palawakin ang iyong teritoryo sa Brookbourne. Iyan ang ilang ambisyon mo doon. Itigil mo na ang mga salitang kalokohan. Kahit na ang Diyos ay hindi ka kayang iligtas ngayon. Malamig na ngumuso si Janvar na may panghahamak sa kanyang mga mata. Sa kanyang palagay, karamihan sa mga bodyguard sa likod ni Severin ay gumagawa lamang ng isang aksyon, at ang tanging makakalaban sa kanila ay si Severin. Sa anumang kaso, nadama nila na dapat ay medyo simple ang pakikitungo kay Severin at sa mga bodyguard na iyon. Ang 6 na magagandang babae, sa partikular, ay eksaktong uri ng mga babae na nagustuhan nila, at naisip nila na ang mga babaeng iyon ay malamang na kinuha ni Severin upang painitin ang kanyang kama. Sir, hindi po ba nakakaawa kung papatayin ang 6 na babaeng ito? Napalunok ng laway ang isa sa mga lalaki at ngumiti ng masama habang humahakbang. Life After Prison. Kabanata 352. Alam ni Janvar kung ano ang iniisip ng kanyang kasamang walang utak at hindi niya maiwasang mapangiti at sabihin. May punto ka, sayang naman kung patayin sila, at nagkataon na 6 sila. Pwede namang tig-isa. Ha ha ha.
Dibs ang tawag ko sa may pinakamalaking suso. Nakakadiri. Sa sobrang inis ni Wendy sa narinig ay naikuyom niya ang kanyang mga kamao at tinitigan ng masama ang anim na mahihinang lalaki sa kanyang harapan. Hayaan na natin sila, Master. Matagal na kaming nag-eehersisyo, at tama ang sinabi nila na maaari nating labanan ang bawat isa. Sabi ni Kira kay Severin. Maaari ba natin silang patayin, Master? Ang pagtingin ko lang sa kanila ay nagkakasakit na ako. Galit na sabi ni Abigail. Ang kanilang mga tugon ay nagdulot ng isang ngiti mula kay Severin habang sinasabi niya. Oo naman. Ipauubaya ko sila sa inyo pagkatapos. Siguraduhin niyong patayin sila. Napatingin tuloy si Severin sa mga lalaking bodyguard at inutusan sila. Haharapin sila ng mga babae, at ang kailangan mo lang gawin ay itapon ang bangkay. Naiintindihan. Agad namang tinanggap ng mga lalaking bodyguard ang utos. Gayunpaman, lahat sila ay medyo na-curious tungkol sa lakas ng mga babaeng iyon, higit sa lahat dahil sila ay mukhang bata at nagsusuot ng mga nakasisiwalat, nakaistilong damit. Kaya mahirap para sa kanila na sukatin ang lakas ng anim na babae. Hahaha. Sige. Lalabanan namin kayo ng isa sa isa. Hahaha. Mukhang hindi masyadong mataas ang tingin ng mga tao sa Blood Drinker Gang sa anim na magagandang bodyguard at isa-isang lumapit sa kanila na nakangiti. Hinihiling mong patayin ka. Ngumiti si Wendy nang nakakainsulto at sumulpat sa isang iglap. Para sa record, ang mga Grandmaster ng Blood Drinker Gang ay pawang napakahusay na manlalaban, ngunit hindi sila kalaban para kay Lily at sa kanyang mga babae dahil pinugutan sila ng ulo pagkatapos ng ilang beses na welga. Sa simula pa lang, dehado na sila. Hindi kaya. Ganyan sila kalakas. Napatulala ang mga lalaking bodyguard matapos pagdudahan si Kira at ang iba pa kanina. Pumalakpak ang mga kamay Lily at sinabing matagumpay. Bakit kayong lahat ay nagkakalayo? Hindi mo ba gagawin ang iyong trabaho at itatapon ang mga bangkay? Oo. Sige. Nagpalitan ng tingin ang mga lalaking bodyguard at hindi napigil ang mapalunok. Alam na alam nila na ang kanilang lakas, kahit gaano sila kalakas, ay halos hindi katulad ng mga babaeng iyon. Nagsimula rin silang magtaka kung saan nahanap ng kanilang amo ang gayong kaakit-akit ngunit malalakas na babae para maging bodyguard. Bumalik na si Severin sa sala. Tapos na. Nasaan na yung mga yon? Isang nakaupo sa sofa sina Judith at Maurice, agad namang tinanong ni Judith si Severin. Pagpasok niya. Bakit sila nandito? Ipinadala ba sila ng mga Novex? Ngumiti si Severin. Hindi. Isa lang silang grupo ng mga walang ingat na tanga. Naalagaan na, kaya huwag kang mag-alala. Nakahinga ng maluwag ang matandang mag-asawa nang marinig iyon. Sina Jada, Victor, at Quintes ay nagkataong nagmamaneho sa kalsadang dumaan sa villa ni Severin. Si Jada, sa kanyang pagsisikap na subukan at pakalmayan si Quintes, ay nag-alok na imaneho ang kotse ni Quintes para sa kanya upang siya ay maupo sa upuan ng pasahero. Sa pagdaan nila, hindi maiwasan ni Jada na sumulyap sa villa ni Severin habang sinasabi niya kay Quintes, nandoon ang villa na tinutuluyan ni Severin, ngunit ang villa na iyon ay pag-aari ng mga Longhorn. Ibinigay ito ni Henry Longhorn sa kanya. Maswerte si Severin nang mabangga niya si Henry nang kumilos ang karamdaman ng matanda. Nailigtas niya ang matanda noon, at kalaunan ay nakatulong ng malaki ang matanda upang ipakita ang kanyang pasasalamat sa biyaya na nagliligtas buhay ni Severin. Pinandilatan ni Quintes ang villa na may masamang tingin. Ang galing. Darating dito ang mga elite fighter ng pamilya namin bago sumapit ang gabi, at patay na si Severin. Life After Prison. Kabanata 353. Tingnan mo. Nakikita mo ba ang mga bodyguard na iyon na nagdadala ng ilang bangkay at inihagis sa boot ng kotse? Itatapon ba nila ang mga bangkay na iyon? Nagulat si Quintes nang makita ang nangyayari. Agad namang pinatabi ni Jada ang sasakyan at tiningnan sila sa malayo. Nang makita niya na ito ay eksakto sa inilarawan ni Quintes, hindi niya maiwasang magpuna. Marahil ay may nanggugulo na naman sa kinaroroonan ni Severin ngunit napatay din sa huli. Siguradong marami siyang naging kalaban. Marami. Ilan? Nakangiting sabi ni Quintes.
Wala akong pakialam kung gaano karaming mga kaaway ang ginawa niya, ngunit mapapatay niya ang kanyang sarili dahil sa pagkakasala sa akin. Sabi ni Jada. Bukod sa amin, nasaktan din niya sina Easton Locke at Edward Horsfield. Nako, at ang kanyang asawang si Diane, ay napakaganda rin. Tinatawag siya ng ilan sa mga mayamang binata na pinakamagandang babae sa Brookborn, at minsang sinubukan ni Rufus Chavez na magplano laban sa kanila dahil gusto niyang patayin si Severin at gawing kanya si Diane. Hindi napigilan ni Quintes na magtaka. Kilala ang asawa niya bilang ang pinakamagandang babae sa Brookborn. Hihihi. Bakit siya mai-inlove sa isang tulad ni Severin gayong maraming mayayamang lalaki ang nanliligaw sa kanya? Hindi ba mas maganda kung magpakasal siya sa isang taong may mataas na klaseng pamilya? Pagkatapos ay sinabi ni Jada kay Quintes ang tungkol sa kwento ng buhay ni Severin, pagkatapos ay isang masamang pag-iisip ang kaagad na lumitaw sa puso ni Quintes. Hindi napakahirap na patayin o lampuin si Severin, sa kanyang palagay, ngunit napakadaling mapalaya ni Severin sa pamamagitan ng pagpatay o pagkabaldado. Ang asawa ni Severin ay isang magandang babae, at siya ay pinayagang makasama lamang si Severin dahil siya ay natulog sa kanya sa isang lasing na one-night stand at ipinanganak ang kanyang anak na babae. Sa madaling salita, naramdaman ni Quintes na malamang na hindi ganoon kaganda ang relasyon ni Severin. Sa sandaling dumating siya sa conclusion na iyon, nagkaroon ng ideya si Quintes na makipaglaro kay Severin. Dahil ang asawa ni Severin ang pinakamagandang babae sa Brookborn, tiyak na magiging stunner siya sa departamento ng hitsura. Hindi mawawalan ng anuman si Quintes kung mapapatulog niya ito sa kanya. Higit sa lahat, makakakuha siya ng ilang mga video o mga larawan ng mga ito na gumagawa ng gawa upang ipakita si Severin, na malamang na magpapagalit kay Severin hanggang sa walang katapusan. Sa pag-iisip na iyon, nagpasya siyang huwag patayin si Severin ng gabing iyon at naghanda na isagawa ang kanyang bagong plano. Walang sabi-sabi na hinding-hindi niya sasabihin sa kasintahang si Jada ang ideyang iyon, dahil sa pagkakaalam ng karakter ni Jada, ay veto niya ang plano kapag nalaman niya ito. Hihihi. Hindi ko maisip kung gaano katanga si Diane. Kung ako sa kanya, ipapalaglag ko na lang ang baby pagkatapos kong malaman na buntis ako. Alam ng Diyos kung ano ang pumasok sa isip niya nang magpasya siyang panatilihin ang sanggol kahit na pagkatapos na mapaalis ng pamilya niya. Nagpatuloy si Jada sa pagmamaneho patungo sa kanyang tahanan. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi ni Quintes. Sa tingin ko ang mga tauhan ng aking pamilya ay dapat maghintay ng ilang sandali pagkatapos na dumating sila bago salakayin si Severin. Hindi naman ito kagyat, at nakakuha ka na rin ng isang asasin. Kung magtagumpay ang asasin, hindi ko na kailangan pang mag-aksaya ng maraming oras at pagsisikap. Sa kabila ng sinabi nito, hindi optimistiko si Quintes tungkol sa mga pagkakataon ng asasin. Tinansya niya na ang asasin na si Jada at ang iba pang inupahan ay malamang na hindi katugma ni Severin. Oo naman. Maaari nating suriin muli ang sitwasyon sa loob ng isa pang 2 araw. Sa tingin ko ay malapit nang dumating ang mamamatay tao, at inaasahan namin ang pinakamahusay sa oras na ito. Tumanggaw si Jada at hindi na masyadong nag-isip. Ang desisyon ni Quintes, dahil ipinapalagay niya na ang kanyang galit ay hamupa at sa makatuwid ay hindi nagmamadaling sabihin sa kanyang mga tauhan na kumilos. Nang hapong iyon, bumalik si Severin sa kanyang silid at natulog ng masarap. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, nagising siya sa isang tawag sa telepono bandang 5:00 ng gabi. Life After Prison. Kabanata 354. Kinuha ni Severin ang telepono, tiningnan ang caller ID, at nakitang si Sheila ang tumatawag sa kanya. Hindi niya maiwasang sumimangot dahil isa itong hindi pangkaraniwang mahirap pakitunguhan. Sa kasamaang palad, ang hindi pagpansin sa kanyang tawag ay magiging hindi matalino dahil siya ay anak ng pinuno ng Brookborn Mansion. Matapos mag-isip pa, tinanggap ni Severin ang tawag ng may pag-aatubili. Hello, Sheila. May problema ba? Tanong niya pagka-connect ng tawag. Ang gwapo kong Severin. Mangyaring pumunta sa lalong madaling panahon. Nagsuka lang ng dugo ang tatay ko kaninang hapon, tapos ngayon ay wala na siyang malay sa kama. Hindi ko alam ang gagawin ko ngayon.
Walang magawa ang boses ni Sheila sa telepono at nasasakal na siya. Kumunot ang noo ni Severin, at pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya. Ngunit, nang pumunta ako doon kaninang umaga, pinalayas ako ng iyong ama at inakusahan ako ng isang kwak-kwak na doktor at walang etika sa medisina. Kung tapat ako, wala akong balak na tretuhin ang mga taong gumagawa ng ganoong mga puna tungkol sa aking kakayahan. Kinilabutan si Sheila sa narinig at agad na napaluha. Hik. Hik. Nakikiusap ako sa'yo. Maagang namatay ang nanay ko, at siya na lang ang natitira kong pamilya. Medyo matigas ang ulo niya minsan, pero mahal na mahal niya ang nanay ko, kaya hindi na siya nakipagkita sa ibang babae pagkatapos mamatay ng nanay ko. Wala pa siyang nahanap na ibang babae nitong mga nakaraang taon. Bagamat may magandang relasyon siya sa kanila, hindi ko alam kung ano ang magiging anak niya sa kanila. Gawin mo sa hinaharap kung wala na siya. Si Sheila ay dalisay sa puso at palaging nabubuhay sa ilalim ng proteksyon ni Zachariah. Kung mawawala sa Ballard si Zachariah, mararamdaman ni Sheila na parang gumuho ang mundo. Lamambat ang puso ni Severin nang marinig iyon at siya sabi. Sige, sige. Huwag ka nang umiyak. Pupunta ako dyan kaagad. Ililigtas ko ang iyong ama para sa iyong kapakanan. Sige. Hihintayin kita kung ganoon. Ikaw ang pinakamahusay. Alam kong hindi mo babalay-walay ng paghingi ko ng tulong dahil mabuti kang tao. Sabi ni Sheila sa pagitan ng paghikbi. Binaba agad ni Severin ang tawag at dumiretso sa tirahan ng mga Ballard matapos ipaalam kina Judith at Maurice. Ang orihinal na 30 minutong paglalakbay ay tumagal lamang ng 20 minuto si Severin. Pagka-park ng sasakyan at pagbaba, nakita niya si Sheila na balisang naghihintay sa gate. Halatang sabik na sabik siya habang pabalik-balik doon. Nang makita niya si Severin na paparating, agad siyang tumakbo at yamakap kay Severin, sabi. Sa wakas nandito ka na. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Awkward na ngumiti si Severin. Ayan, doon. Pumasok na tayo at mag-usap. Ang tatay mo ay makakapaghintay pa ng 2 o 3 araw sa kanyang kasalukuyang kalagayan. 2 o 3 araw. 2 o 3 araw na lang ba ang mabubuhay niya? Napaatras si Sheila ng 2 hakbang at tinakpan ang kanyang bibig sa hindi makapaniwala, dahil hindi niya matanggap ang katotohanan iyon. Napagtanto ni Severin na hindi niya naintindihan, at nagpaliwanag ng nakangiti. Ang ibig kong sabihin, makakaraos pa rin siya ng 2 o 3 araw kahit hindi ako dumating sa oras. Ngayong nandito na ako, siguradong magiging maayos siya. Ikay. Tinakat mo ako hanggang sa mawalan ako ng utak. Kinagat ni Sheila ang mga labi, sa kamarahang pinalo ng mga kamao ang dibdib ni Severin. Ang kanyang mga kalokohan ay nagmukhang sila ni Severin ay mga batang magkasintahan na naglalandian sa isa't isa. Life after prison. Kabanata 355. Pumasok na tayo pagkatapos. Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Severin nang mapatingin siya sa babaeng nasa harap niya, kaya mabilis siyang naglakad papasok ng bahay at iniwan si Sheila na nakasunod sa kanya. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa pintuan ng silid ni Zachariah, ngunit huminto si Severin sa labas ng pinto nang papasok na sila. Sinenyasan niya si Sheila na tumigil at tumahimik din. Nagkaroon ng talakayan sa loob ng silid, at ang mga tao sa loob ay binubuo ng mga kamag-anak ng Ballard na nakatira sa tahanan ni Zachariah. Hindi naiwasang sabihin ng isa sa mga lalaki. Sa tingin mo ba mamamatay ng ganito ang padre de pamilya natin? Hindi pa siya nagigising, at sa kutis niya, baka nasa panganib ang buhay niya. Bumaba si Sheila para sunduin si Severin, at iniisip ko kung kaya pa ng lalaking iyon na pagalingin ang kanyang karamdaman. Kakaiba lang ito. Magaling pa siya kaninang umaga, pero samuka siya ng dugo at bigla na lang nahimatay. Sabi ng isang babae. Napabuntong hininga ang lalaki. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa Brookbourne Mansion kung mamatay siya. Masyado pang bata si Sheila para kontrolin ang lahat ng mga ari-arian, at wala rin ang kapatid ni Zachariah na si Zenoa. Napakaraming taon na siyang nasa ibang bansa at ni minsan ay hindi nakabalik. Alam ng Diyos kung buhay pa siya. Pagkatapos ng ilang paghinto, sabi niya sa babaeng katabi niya. Wala namang mga tagalabas dito,
Pinsan, kaya mas mabuting sabihin ko sa iyo kung ano ang nasa isip ko. Huwag nating sabihin kay Zenoa kung mamatay si Zachariah. Makakaisip muna tayo ng paraan para matulungan si Sheila na pamahalaan ang kumpanya at mapanatili ang lahat sa karaniwang kapasidad. Pagkatapos, gagamitin natin iyon bilang isang paraan ng pagkontrol sa mga ari-arian ng Ballards, pagkatapos ay aalisin natin ang larawan ni Sheila. Dalawa lang ang tao doon, ang nakatatandang kapatid ni Zachariah na si Sean Ballard, at ang nakababatang kapatid na babae ni Zachariah na si Darcy Ballard. Pinipigilan ni Sean ang boses habang sinasabi iyon, at malamang na hindi narinig ni Zachariah na nakoma na. Kumunot ang noo ni Darcy at hindi napigil ang magsalita. Pwede naman iyan, pero paano naman si Sheila? Napaisip sandali si Sean at sinabing, marahil ay maghintay na lang tayong dalawa ng ilang araw at pagkakataon na magdulot ng aksidente sa sasakyan o kung ano paman. Kapag namatay na sina Sheila at Zachariah, maibabahagi natin ng pantay-pantay ang mga ari-arian ng Ballards. Malaki na ang pagbabago pagdating ng panahon. Bumalik si Zenoa, at tayo na ang may huling say sa oras na iyon. Hindi napigilan ni Sheila ang pagkayam ng kamao habang nakatayo sa labas ng pinto. Napatulala siya dahil hindi sumagi sa isip niya na ang dalawang malapit niyang kamag-anak ay aasahan ang pagkamatay ng kanyang ama at sabik na kunin ang mga ari-arian ng mga Ballard. Nang maisip ni Darcy ang napakalaking halaga ng mga ari-arian na kanilang paninindigan upang makuha, isang bakas ng kalupitan ang sumilay sa kanyang mga mata at hindi niya maiwasang sabihin. Bakit hindi na lang natin siyang i-suffocate hanggang mamatay gamit ang mga unan at tapusin siya? Agad na sabi ni Sean. Hindi mangyayari yon. Kung maganda ang medical skills ni Severin, mas lalo tayong mahihirapan kapag nalaman niya. Sana lang hindi sapat ang medical skills ni Severin para iligtas si Zachariah. Hindi ba't hahayaan na lang natin ito sa pagkakataon? Hindi na nakapaghintay si Darcy. Habang pinagmamasdan niya si Zachariah na nakahiga na walang malay sa kama, nagkaroon siya ng urge na bumangon kaagad at malagutan ng hininga gamit ang isang unan. Ano pa ang maaari nating gawin? Madaling sabihin kapag ang isang tao ay nalagutan ng hininga hanggang sa mamatay. Sabi ni Sean. Hintayin na lang natin kung ano ang sasabihin ng Severin Guy na iyon. Bata pa siya, kaya sa tingin ko ay hindi pa niya kayang pagalingin si Zachariah. Nang marinig iyon ni Severin ay kunwaring sinabi niya kay Sheila. Ito ba ang kwarto, Miss Sheila? Oo, Dr. Severin. Pinigilan ni Sheila ang galit sa kanyang puso at pinaglaruan siya. Pakisuri kung okay lang ang tatay ko. Nagulat sina Sean at Darcy nang marinig ang mga boses at agad na nagpanggap na kalmado. Life After Prison. Kabanata 356. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Severin kasama si Sheila. Mahinahon niyang tiningnan sina Sean at Darcy, na medyo nakonsensya nang makatitig sa kanya. Napaisip sandali si Sean at sinabi kay Severin. Mr. Severin, kailangan mong iligtas ang padre de pamilya namin. Bigla na lang siyang samuka ng dugo, kaninang tanghali at nawalan ng malay. Hindi na siya nagigising simula noon. Gusto ko sanang magpahatid sa kanya sa ospital, pero sabi ni Sheila na mailigtas mo siya dahil alam mo ang kalagayan niya. Ngumiti ng mahina si Severin at sinabing, huwag kang mag-alala. Malalampasan niya ito ngayong nandito ako. Iyan ay, ang galing. Saglit na natigilan si Sean at pinilit na ngumiti, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang hindi mahahalata na pagkadismaya. Inilabas ni Severin ang isang maliit na kahon, inilagay ito sa isang tabi, at naglabas ng ilang pilak na karayom nang lumingon siya kina Sean at Darcy. Maaaring lumabas muna kayo. Maaaring manatili si Sheila dito at magbantay. Malapit nang magising si Mr. Zachariah, at ang kailangan mo lang gawin ay maghintay sa ibaba. Ganun ba? Natutuwa akong marinig iyon. Medyo hindi nakaimik si Darcy, pero patuloy pa rin siya sa pagngiti at pagpapanggap na parang naaliw. Nakangiting sinabi ni Sean. Iyan ay magandang malaman. Kami ay hindi kapani-pani walang nag-aalala para kay Zachariah kanina. Ang dalawa sa kanila ay nagsara ng pinto pagkatapos na lumabas. Nang makaalis sila, ginamit ni Severin ang kanyang dry needle technique sa ilang mga punto ng ulo ni Zachariah. Aha!
Matapos manipulahin ni Severin ang mga karayom, sa wakas ay umubo si Zachariah ng ilang beses at nagluwa ng isa pang subo ng dugong itim. Severin. Nandito ka. Iminulat ni Zachariah ang kanyang mga mata at nakita niyang si Severin ang gumamot sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag at humihingi ng tawad. Pasensya na, Mr. Severin. Kasalanan ko kung bakit hindi kita maintindihan kaninang umaga. Naunahan ako ng hindi mapagkakatiwalaan panig ko. Tatay. Ayos ka na. Masaya ako na sa wakas ay gising ka na. Sinabi ni Dr. Severin na may iligtas ka niya, at binanggit din niya na mayroon kang 2 araw upang mabuhay kung hindi siya dumating sa oras. Nasa sabik na naglakad si Sheila at namula ang mata niya habang hawak ang kamay ni Zachariah. Tumanggaw si Zachariah, tumingin kay Severin na may emosyon, at sinabi. Nagawa mo ba akong gamutin? Wala akong problemang bayaran ka ng 75 milyong dolyar para sa iyong mabait na gawa. Ngumiti ng pilit si Severin. Kalimutan mo na ang pera. Naparito ako upang iligtas ka ngayon dahil sa pagiging mabait na anak ni Sheila sa iyo, kaya wag kang mag-abala tungkol sa pera. Ang 75 milyon ay mukhang marami, pero numero lang iyon para sa akin, kaya ayos lang. Medyo napatulala si Zachariah. Minsan lang ba niya ang alok kong 75 milyon at tinanggihan ito? Tumingin si Zachariah kay Severin na may kaunting paghanga, dahil alam niyang may higit pa kay Severin kaysa nakikita ng mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-isip siya. Ngunit iniligtas mo ang aking buhay. Kailangan kong ipakita ang aking pagpapahalaga sa iyo, at masama ang pakiramdam ko kung hindi mo tatanggapin ang aking pera. Agad namang lumiwanag ang mga mata ni Sheila pagkarinig niya noon at tuwang-tuwa niyang sabi. Tatay. Ang pagpapasalamat sa kanya ay hindi maaaring maging mas simple. Hayaan mo lang akong pakasalan siya. Babayaran natin ang ating mga dapat bayaran kay Severin kung maaari akong maging isang mabuting asawa sa kanya. Life After Prison. Kabanata 357. Sandaling natahimik si Severin, at ilang beses na kumaibot ang sulok ng kanyang bibig. Si Sheila ay talagang isang dalubhasa sa pagsasamantala sa sitwasyon. Kumunot ang noo ni Zachariah, at halatang napapikit siya sa proposal ni Sheila. Sa paghusga sa reaksyon ni Zachariah, alam ni Severin na hindi pa rin masyadong mataas ang tingin sa kanya ng lalaki, ngunit gayunpaman ay lubos siyang natutuwa na minamaliit siya ng kabilang partido dahil noon pa man ay sinadya niyang lumayo kay Sheila. Agad naman siyang ngumiti at sinabing, hindi ko rin matatanggap yan. Mangyaring huwag maging uto, Miss Sheila. Ikaw ay mahal na anak ni Mr. Zachariah, at malaking kawalan para sa mga Ballard kung pakakasalan mo ako. Habang nagsasalita ay isa-isa niyang inalis ang mga pilak na karayom at iniba ang usapan nang hindi nabibigyan ng pagkakataon si Sheila na hamarang. Tulad ng sinabi ko kaninang umaga, nalason ka. May malaswang dami ng lason sa bibig ng itim na dugo na iniluwa mo kanina. Ang ginawa ko ay pinilit mong tipunin ang katawan mo ng pinakamaraming lason hanggat maaari bago mo hayaang iluwa ang lahat. Ha! Hindi napigilan ni Zachariah na magpakawala ng mabigat na buntong hininga na may masalimuot na ekspresyon sa mukha. Kaninang umagang iyon, sinabi na sa kanya ni Severin na ang kahoy na upuan na ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid na lalaki ay ang problema, at talagang ayaw niyang tanggapin ang katotohanang sasaktan siya ng kanyang kapatid. Okay lang ba ang tatay ko ngayon na pinilit mong ilabas ang lason? Medyo nag-aalala at nag-aalalang tanong ni Sheila. Hindi niya maisip kung ano ang gagawin niya kapag namatay ang kanyang ama. Ang pag-uusap na pinakikinggan niya mula sa labas ng pinto ay partikular na nakakatakot, at hindi niya inaasahan na kahit na ang mga malalapit na kamag-anak ng Ballard ay magnanasa sa mga ari-arian ng pamilya at balak siyang patayin at ang kanyang ama. Nakangiting sabi ni Severin. Ang lason sa kanyang katawan ay hindi nabuo sa loob lamang ng 1 o 2 araw. 70% ko na itong inalis kanina, ngunit 10% nito ay nananatili. Gayunpaman, maaari na niyang gawin ang kanyang gawain tulad ng isang normal na tao ngayon, at bibigyan ko siya ng 2 race eta ng halamang gamot na maaari niyang pakuluan at inumin. Sa ganoong paraan, ang lason sa kanyang katawan ay dahan-dahan, ngunit tiyak na maaalis.
Nabawi ang kulay ng mukha ni Zachariah at bumangon siya sa kama at humakbang ng ilang hakbang. Hindi niya tuloy maiwasang mapasigaw. Lalong gamaan ang pakiramdam ko bigla. Isa kang miracle doctor, Severin. Hindi ako isang miracle doctor. Akala ko ay magsusuka ka ng dugo sa loob ng 3 araw, at hindi ko inaasahan na darating ito ng ganoon kabilis. Inaasahan ko na susuka ka bukas ng umaga, sa katunayan. Mahinhin na tugon ni Severin. Nawala ang isip ni Zachariah. Kung ang kanyang medikal na kasanayan ay hindi itinuturing na isang miracle doctor, kung gayon paano pa ito mailalarawan? Dr. Severin, payagan mo akong yumukod sa iyo. Lumapit siya kay Severin, mataimtim na tumingin sa binata, pagkatapos ay ikinulong ang kanyang mga kamao sa magkabilang kamay at yumuko upang ipakita ang kanyang paggalang kay Severin. Napakahirap para sa pinuno ng Brookbourne Mansion na gawin ang ganoong bagay, kaya agad siyang tinulungan ni Severin at sinabing, "Masyado kang magalang. Magiging masaya ako hanggat hindi ka magpapakalat ng tsismis na kulang ako sa etika sa medisina. Maaaring ako ay isang taong makapal ang balat, ngunit pinapahalagahan ko pa rin ang aking reputasyon." Life After Prison. Kabanata 358. Matapos marinig iyon ni Zachariah, hindi niya maiwasang matawa at magsabi, "Medyo mapagmataas akong tao. Gusto kong husgahan ang lahat sa halaga nito sa pera dahil palagi kong nararamdaman na ang mga tao ay may kaugaliang gumawa ng mga bagay para lamang sa pera. Ang mga individual na tulad mo ay isang bihirang hiyas, Mr. Severin." Sabi ni Sheila kay Zachariah. "Tatay, pagpasok namin, narinig naming nag-uusap sina Sean at Darcy bago pa matapos magsalita si Sheila. Iniunat ni Zachariah ang kamay niya para sabihing tumigil siya at pinutol siya. Huwag ka nang magsalita. Maaaring kanina pa ako nawalan ng malay, pero narinig ko pa rin ang sinabi ng mga walang utang na loob na iyon tungkol sa akin." Kasuklam-suklam sila. "Hindi ko talaga akalain na may balak silang patayin ako at ikaw para lang sa pera." Nang matapos siyang magsalita ay naikuyom niya ang kanyang kamao at sinabing, "Bababa ako sa lalong madaling panahon at sasabihin sa kanila na umalis. Gusto kong umalis sila dito na walang dala kundi ang mga damit sa kanilang likuran. Ipapatigil ko ang kanilang mga bank account at lahat ng credit card, at kailangan din nilang umalis sa kumpanya." Lalong nagalit si Zachariah habang siya ay nagsasalita. "Hindi rin sila ganoon kagaling, sa totoo lang. Ginawa ko silang mga general manager ng 2 kumpanya dahil tinatrato ko sila bilang pamilya, at iyon ang dahilan kung bakit pinayagan ko silang manatili dito. Binigyan ko sila ng mga mag-agarang sasakyan at mansyon, at pinakitunguhan ko sila ng maayos. Hindi ko inaasahan na sila." Ang bahagyang nababalisa na kilos ni Zachariah ang nagtulak kay Severin na paalalahanan siya. "Huwag kang magalit. Maaaring nasa mas mabuting kalagayan ang iyong katawan ngayon kaysa dati, ngunit kailangan mo pa ring magpahinga ng tahimik sa loob ng ilang araw." Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi ni Zachariah kay Severin, "Ikaw ang aking tagapagligtas, Mr. Severin, at naunawaan ko ang maraming bagay pagkatapos ng aking makitid na pagtakas mula sa kamatayan ngayon. Walang mas mahalaga kaysa sa kalusugan, at ang pera ay isang panlabas na bagay." Pagkasabi noon ay huminto muna siya saglit bago nagpatuloy. "Malaking pabor ang utang ko sa iyo ngayon, at kung may kailangan ka sa akin, sabihin mo lang ang salita at tutulungan kita kung ito ay nasa aking kakayahan." Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Severin, ngunit agad ding sumili ang ngisi sa gilid ng kanyang bibig. "Ngayong binanggit mo ito, mayroon akong isang bagay na nangangailangan ng iyong tulong." Agad namang tuwang-tuwa si Zachariah nang marinig iyon, dahil ayaw niyang magkaroon ng pabor kay Severin. "Sabihin mo," ngumiti si Severin. "Marahil alam mo ang tungkol sa nangyari sa pagitan ko at ni Easton Locke. Gusto kong pahirapan sila, at nabalitaan ko na umaasa sila kay Edward at sa Horsfields kung nasaan sila ngayon. Simple lang ang hiling ko. Gusto ko lang masugpo ang Horsfields. Nagkasundo na ang mga Longhorn at ang Zelangko na tumulong, at ang karamihan sa pakikipagtulungan sa negosyo sa kanila ay malapit nang matapos." Naintindihan naman ni Zachariah ang ibig sabihin noon ni Severin at nakangiting sinabi, "Ha ha ha. Huwag kang mag-alala,
kung gayon. Dahil ang mga Longhorn at ang Zelangko ay nakagawa na ng kanilang pagkilos, sila ay malugi sa loob ng 2 araw nang hindi hihigit sa 2 araw kung kami ay gagawa din ng aming pagkilos. Magkakaroon pa sila ng maraming pera, at kung hindi natin sila matustusan ng mga materyales, mapipilitin silang magbayad ng mga likidadong pinsala kung hindi nila maihatid ang mga produkto sa oras sa kanilang mga kliyente. Hahaha. Panatag ang loob kong marinig iyon, Mr. Zachariah. Natawa si Severin at nagsimulang isipin kung ano ang magiging reaksyon ni Lucy kapag nalaman niyang si Easton ay naging isang mahirap na tao, at na ang mga Locke ay nabangkarote pati na rin ang pagkakautang ng napakalaking halaga ng pera sa ibang tao. Bumaba na tayo. Sabi ni Zachariah habang nakatingin kay Sheila. Malusog ka na naman. Nakakagaan ng loob. Agad namang humakbang si Sean na naghihintay sa sala sa ibaba at nakangiting sabi nang makitang bumababa si Zachariah. Sa sandaling iyon, may mga kamag-anak at katulong din ang nagtipon dito. Lumingalinga si Severin sa paligid at naakit sa isang nasa mahigit 40 taong gulang na alipin, na ang ekspresyon ay medyo kinakabahan na natatakot, kahit na si Zachariah ay bumaba ng hagdan. Malamig na ngumiti si Severin, dahil nakilala na niya ang salarin sa likod ng pagkalason. Life After Prison. Kabanata 350. Zachariah. Ikinagagalak kitang makitang muli sa kulay rosas na kalusugan. Lahat ay nag-aalala sa iyo. Lumapit din si Darcy at ngumiti ng may pag-aalala. Ngumisi si Zachariah sa kanyang puso. Kung hindi niya narinig ang pag-uusap ng dalawa nang wala siyang malay, iisipin niyang mabubuting kamag-anak ang dalawa. Dumilim ang mukha niya at malamig na ngumuso. Mga bodyguard, pakiusap. Isang grupo ng mga bodyguard ang sumugod mula sa labas. Agad na sabi ni Zachariah. Akala mo ba hindi ko maririnig ang sinabi niyong dalawa kanina? Umaasa ka na makikita mo akong mamatay para hatiin mo ang mga ari-arian ko sa isa't isa, at sinabi mo pa na magdudulot ka ng aksidente sa pagpatay sa anak ko. Baka wala akong malay at hindi ko na maidilat ang mga mata ko, pero narinig ko ang bawat sinabi mo. Matapos tapusin ang kanyang pangungusap, humakbang siya pasulong at pinandilatan ang kabilang partido habang sinasabi niya. Hindi ako kailanman nagtrato sa iyo ng hindi patas, kaya nagdudulot ito sa akin ng malaking pagkabigo nang nalaman ko kung gaano kawalang utang na loob kayong dalawa. Seryoso. Masyadong ambisyoso si Sean. Sa totoo lang. Hindi ko inaasahan iyon, bagamat narinig ko na hindi sila mabubuting tao dahil sila ang nagpapahirap sa kanilang mga nasasakupan. Nagbulungan ang ibang kamag-anak ni Ballard at tinuro silang dalawa. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Nagkakamali ka, wala kaming sinabing ganyan. Nagulat silang dalawa nung una, pero agad ding kumalma si Sean at sinabi kay Zachariah. Nagkamali ka nang narinig sa amin. Dahil siguro sa mga guni-guni mo noong nawalan ka ng malay kanina, o dahil nanaginip ka. Hinding-hindi kami makakapagsabi ng mga ganyang bagay ni Darcy. Agad namang dumobble si Darcy. Oo, tama. Marahil ay nakakarinig ka ng mga bagay-bagay habang wala kang malay. Hinding-hindi namin madadala ang aming sarili na gawin ang isang bagay na iyon. Iyan ay isang bagay na hindi namin magagawa, kahit na kami ay kasing tapang ng 10 leon. Ha? Ngumuso ulit si Zachariah. Iniisip mong sabunutin ako ng unan tapos sasabihin mong hindi ka maglalakas loob. Kung hindi niligtas ni Mr. Severin ang buhay ko ngayon, nahahati na sana ang mga ari-arian ng pamilya ko sa inyong dalawa, hindi ba? Sa budi ng lahat ng mabuti, malamang na nagkamali ka sa narinig mo sa amin. Ipinatong ni Darcy ang kanyang kamay sa kanyang puso. Nagsasalita ako mula sa aking konsensya. Tumigil na kayong dalawa. Narinig namin ni Mr. Severin ang bawat usapan nyo. Walang magawang umiling si Sheila. Hindi ko inaasahan na ganyan ka pala. Sipain sila palabas at itigil kaagad ang kanilang mga bank account. Pinapayagan lamang silang magdala ng ilang damit. Huwag silang magdala ng mga kotse o anumang bagay na may halaga. Sinabi ni Zachariah. Kanyang mga tauhan. Tapos winigiwi niya yung kamay niya at sinabi sa dalawa. Hindi ka na bahagi ng Ballards. Huwag mo nang isipin na kunin ang alinman sa mga ari-arian ko. Nakagawa kami ng malaking kontribusyon sa kumpanya at sa pamilya.
Paano mo kami tretuhin ng ganito, Zachariah? Hindi matanggap ni Sean ang mga nangyayari. Napakalayo ng sinabi ni Darcy. Mahalaga ba kung ganyan ang sinabi namin? Nagbibiro lang kami ni Sean. Bawal na ba kaming magbiro ngayon? Umalis ka na, o sasabihin ko sa mga bodyguard na baliin ang mga paa mo. Hindi napigilan ni Zachariah na umungol sa galit. Nagkatinginan silang dalawa sa takot at nagngangalit ang kanilang mga ngipin nang tumalikod sila para umalis. Ayos ka lang ba, Ginoo? Naka-recover na po ba kayo? Anong sabi ng doktor? Lumapit ang mayordoma at nag-aalalang tinanong si Zacarias. Life after prison. Kabanata 360. Nakaramdam ng emosyonal si Zachariah habang tinitingnan ang walang pamilya na matandang nag-alay ng mahigit 30 taon ng kanyang kabataan sa mga Ballard. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Sabi ni Mr. Severin, nalasan ako, at karamihan sa lason sa katawan ko ay sapilitang pinalabas. Bibigyan niya ako ng race eta ng halamang gamot sa lalong madaling panahon, at kailangan ko lang pakuluan ang mga halamang gamot upang maiinom. Nakahinga ng maluwag ang matandang mayordomo at sinabi kay Severin. Salamat, Mr. Severin. Si Severin, na lihim na nagpapansin sa mga katulong, ay ngumiti sa matandang mayordomo at sinabi. Walang anuman. Magkaibigan kami ni Sheila, kaya tama lang natulungan ko siya. Pagkatapos ay hiniling niya sa isang tao na ilabas ang papel at panulat, isulat ang race eta, at ibinigay ito sa matandang mayordomo para makapag-ayos siya ng isang tao na kumuha ng mga kinakailangang halamang gamot. Sir, paano ka nalasan kung nasa bahay ka na sa lahat ng oras na ito? Hindi naiwasang tanungin ng matandang mayordomo si Zachariah habang iniisip kung ano ang posibleng maging sanhi ng pagkalason. Magkahalong emosyon ang naramdaman ni Zachariah sa kanyang puso at ayaw na niyang magsalita pa. Kumaway lang siya ng kamay at sinabing, ito ay isang pagsubok na panahon para sa lahat, kaya't mangyaring huwag masyadong mag-alala. Okay lang ako, at maaari na kayong lahat ay bumalik sa kani-kanilang tungkulin. Naiintindihan. Pagkatapos ay lumabas ang matandang mayordomo kasama ang mga katulong at iba pang miyembro ng Ballards. Pagkatapos ng ilang hakbang, gayunpaman, direktang itinuro ni Severin ang nasa katanghaliang gulang na babae na kanina pa niya pinagmamasdan at sinabing, ikaw dyan. Tumigil ka. Bahagya siyang nanginig sa takot at saka natatarante na sinabi. Oo, sir. May problema ba? Natigilan din si Sheila at hindi niya alam kung bakit biglang sisigawan ni Severin ang utusan nilang si Lena. Anong ginagawa mo? Si Lena ay nagtrabaho ng maraming taon para sa ating pamilya. Agad namang ngumiti si Severin at sinabing. Wala lang. May binitawan lang siya. Kinuha ni Severin ang isang pitaka sa lupa, lumakad, at ibinigay sa kanya. Nahulog mo ito. Salamat, Ginoo. Naramdaman ni Lena ang malamig na pawis sa kanyang puso at hindi napansin na nahulog ang kanyang pitaka. Naisip niya kanina na natuklasan ni Severin ang kanyang ginawa at natakot siya bilang resulta, ngunit ang lahat ay tila isang maling alarma. Hindi kailangan salamat. Ito ang tamang gawin. Ngumiti si Severin, mukhang hindi nakakapinsala tulad ng isang kalapati. Kinuha ni Lena ang wallet at mabilis na lumabas. Hinintay ni Severin na makaalis si Lena bago sabihin kay Zachariah. Sabihin sa isang tao na bantayan si Lena. Inaasahan ko na malapit na siyang umalis sa Ballards. Siguraduhing laging may sumusunod sa kanya kung saan siya pupunta. Sandali. Saglit na natarante si Zachariah at tinanong si Severin. Hindi mo ba sinabi na ang pagkalason ko ay may kaugnayan sa upuang kahoy na iyon? Bakit mo sinasabi sa akin na magpadala ng isang tao upang magbantay sa kanya? Sa tingin mo ba ay may kinalaman siya dito? Ngumiti ng pilit si Severin. Ang iyong kahoy na upuan ay nabasa sa lason bago ito ipinadala, kaya walang pag-aalinlangan sa iyong kapatid na masangkot sa iyong pagkalason. Pagkatapos ng isa paghinto, sabi ni Severin. Ngunit ang lason ay hindi masyadong malakas, at kung gagamitin mo ang kahoy na upuan bilang isang daluyan upang dahan-dahang pabago-bago ang lason, hindi ito papasok sa iyong katawan ng kasing bilis. Kung iyan ay sinabi,
Mayroong isang uri ng sandalwood na insenso na magiging sanhi ng anumang lason na pumasok sa iyong sistema upang magkaroon ng mas mabilis na epekto. Gasp! Huminga ng malalim si Zachariah matapos marinig iyon. Tiningnan ni Severin ang ekspresyon ng kabilang partido at alam niyang naniwala si Zachariah sa kanya. Tumango siya. Noong ginagamot kita sa kwarto mo kanina, naamoy ko ang isang mahinang halimuyak na napakakakaiba. Maaaring mainam na gamitin ang insenso ng mag-isa, ngunit ito ay lubhang nakamamatay kung ihalo sa makamandag na gas na ibinubuga mula sa iyong kahoy na upuan.